Hey guys, what's up? So may bago akong video. So now dumating na yung graphics card na hinihintay ko para mabuo yung build na marami nagre-request. So ito yun, yung SFX 590. So ano yun, 8GB na VRAM. So ito yun, no? So dumating siya sa ganitong package lang, very generic na box. So second hand to for sure. And old model na kasi to eh. So I think mga 2018 na 2019 model. So hindi ko pa afford yung mga mamahaling graphics card. So ito muna. So test natin kung okay ba siya, kung gumagana. Kabubukas ko lang eh. So nabilis ko lang siya ng mga 2,671. So below 3,000 para sa graphics card na XFX 590. Mura na yun. Siyempre may Shopee voucher yon para mas mura. So test natin kung gumagana. So, mura ko lang nabili. Tingnan natin kung sulit yung bili ko. So, ngayon nakabit ko na yung graphics card. Ito yung itsura niya. So, nagkabit din ako ng sleeves dito sa computer ko. So, sa mga next videos natin, ipapakita ko lahat ng mga specs niyan. Pero for now, ito muna ang graphics card. So, yan yung itsura niya. Yan. So, test na natin yan sa mga games. So, yan na siya. Na-install ko na yung drivers. Latest drivers ng RX 590. So, ang stock niya is actually 1420 na GPU clock speed. Pero bababa siya yung 300 pag di nyo ginagamit. So, yan. 31 watts ang consumption. Medyo warm lang siya. Nasa 54 yung idle niya. Pero I think I'm not sure kung yun yung tamang reading nito. Gumagana naman yung mga fans. Hindi, actually hindi siya naka-on. So lalamig yan pag naka-on na. So itatry muna natin yung mga benchmark, yung performance niya. So check na natin yung sa Heaven benchmark muna tayo tumingin. So ayun, start na natin yung benchmark. Nasa 1080p yan na settings. Yan yung graphics card natin is 1420 MHz and 2000 MHz yung niya, memory. So yan. So wait natin matapos, check natin yung score. So natapos na yung Heaven benchmark natin. So ito yung score niya. 2,968, so almost 3,000. Judge nyo lang kung maganda yung score or not. Pero natapos naman yung benchmark. So so far hindi naman nag-crash yung graphics card. So kahit pa paano medyo okay naman. So far. Pero check natin yung isa pang benchmark kung ano yung result. So ngayon naman, tatry naman natin yung Firmark na software. Isa rin sa mga test kung stable yung graphics card. So now we're testing it at 1080p na settings. Hopefully maging successful yung tests. So hintayin natin matapos. So natapos na yung Firmark benchmark natin. Ito yung score niya, 4,687. Yan, at max temp niya is 74. So walang aircon yan so ano lang to, ambient temp. It's around 26 degrees, 27 degrees ambient temperature. Ito yung kanyang score. So far stable pa naman yung yung graphics card, wala tayong ginawa. Ito yung stock settings niya. So pwede pa natin i-overclock if ever kailangan natin. So dagdag ko lang ito pala settings ng monitor ko, nasa 1920 by 1080 na naka 180 Hz. Via HDMI lang ang gamit ko. So yun yung 180 Hz. So itong unang game na itetest natin yung Lord of the Fallen. Ito yung one of the latest game na parang Elden Ring. So naka high settings tayo at 1080p. Naka auto set yan. So check natin kung kaya ba niya yung high settings, yung Lord of the Fallen. So ito yung game. So ito yung start ng game, so nag-hover siya around 50 to 60 FPS. Yan. Ayan naman yung temp niya, 73 degrees, 72. Yan, high settings, kayang-kaya niya, very playable naman yun. Kahit maraming elements dun sa screen, walang problema sa kanya. I mean, smooth naman yung gameplay. So nag-hover lang siya ng 50 to 60 na frames, FPS. So very playable. Very impressed by this graphics card. So pero marami pa tayong games na ito-test.
Action. So, try naman natin tong Armored Core 6. Bagong game din to. So, nasa medium settings tayo. Yan. So, try natin kung playable. Kung kakayanin niya. So, ito yung first part ng game. So far, steady naman tayo sa 60 frames per second. Sa medium settings. Siguro kung kaya natin i-push ng high yung game. I'm not sure lang kung stable pa rin pag marami nang nangyayari. So, napalitan na natin ng high sa high settings. Pwede nyo rin pala ayusin yung, yung frames per second. So, nakalimit ako sa 120. Yan. So, yan, high settings. So, yan, nasa 60 frames per second pa rin naman. So, kayang-kaya pa rin niya yung game na to, no? So, pumapalag pa yung graphics card kahit luman-luma na. So, very impressed ako sa performance. So, itong next game natin is yung No Man's Sky. I'm not sure if you're familiar, pero matagal na itong game na to. So, nasa enhanced na preset tayo ng game. So, kaya pwede rin mag-high or ultra. Pero subukan muna natin sa enhanced kung smooth ang kanyang gameplay. So, ito. Yung frames niya is around 80 to 88 frames per second. Dito kung makikita nyo. Very playable naman. Smooth pa rin yung gameplay. So, the graphics are okay. So, siguro kaya nyo pa rin mag-high. Pero kung gusto nyo lumagpas ng 60 frames yung FPS nyo. So, kailangan nyo babaan yung graphics settings. So, ako playable naman at very okay naman yung kahit naka-enhanced lang ako na settings. So, yan. Nakita nyo yung capabilities itong graphics card. Kahit bago yung game at luma yung card, kaya niya mag-perform na kaya niya makipagsabayan sa mga bagong graphics card. Though hindi siya ganun katipid sa kuryente. Yun lang yung niya, downside. So yun nakita niyo yung performance itong graphics card. So pumapalag pa naman kahit papano. So very impressed ako sa performance niya. Though syempre luma na yung card. So may ingat din kayo pag bibili kayo ng mga second hand na card. So nabili ko lang siya ng 2,700 pesos. So sa marketplace makakakita kanya ng mga 4,000, 3,500. Since nakuha ko siya sa Shopee, sa China pa siya galing, tsaka may risk talaga. So ililink ko sa baba kung saan ko siya nabili. Kung may questions kayo sa akin, i-comment nyo lang dito sa baba. So ito nag-stress test din ako dito sa screen. So ilang minuto na rin naman na nakakaano, pero stable pa naman siya. Pero syempre, tagalan natin para talagang sure, talagang safe yung card. I mean, walang problema. Yung temps niya, kung okay ba. So yung temps niya rito is around 75 degrees. So very acceptable pa naman. Yung temps niya, yung CPU is around 54 degrees. So kung baga sa medyo nasa normal siya. Kasi ibang kung nababalitaan pag bumibili ng mga second hand, lalong-lalo sa mga mining galing yung graphics card, minsan hindi madumi, may mga kalawang. Pero nakita nyo naman kanina sa first part nitong video na talagang malinis yung card na kinonfirm ko dun sa seller na i-test nila maayos at piliin yung magandang quality na card. So far naman madali kausap yung seller at tapat naman siya sa kung ano yung mga binibenta niya. So confident ako na i-link kung ano man yung kung saan ko nabili yung card. So if ever may tanong kayo dito regarding this RX 590, this is the SFX Fatboy Edition nga pala to be specific. So if ever may questions kayo sa akin, feel free to comment down below. And if may gusto pa kayong i-check regarding this card or games na pwede kong i-test, let me know down in the comment section. Thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video.